So, ay may nag-comment, graduated ka ng medtech ka, di ba? Sabi mo, bakit di mo na naisip yung risk na malalaso ng katawan mo if pipilitin mong di pa magparas or alisin ang bata sa tiyan? Miracle, sinasabi mo, oy, gising. So, ayan, parang mas marunong ka pa sa doktor. Alam niyo, sabi sa akin ng OB ko, siya naman yung may sabi sa akin na after 1 week. Pero kung gusto ko na nga daw, dahil nga ganyan-ganyan, gusto ko na, pwede naman daw. Pero sabi niya mismo, pwede rin yung iba nga daw, parang 2 to 3 weeks pa. Hinahayaan, tinitingnan pa, ganun. Mas maganda din daw kasi nahayaan na kusang lumambot or kusang lumabas kaysa pepwersahin dahil medyo mas not good daw yun. So, syempre, meron tayong OB na nagko-consult ako doon sa OB. Hindi naman ako dito sa online or sa TikTok nagko-consult na TikTok tako, ano ba maganda. Hindi tayo ganun. So, meron tayong OB, which is yung OB ko, yun yung nagpaanak sa akin kay Natalia. Ayan, ako kulit ng dalawa dito. Nathaniel. So, iisa lang po ang nagpapaanak sa akin. And, ayun. And si Nathan nga is gusto na niya magpa-vasectomy. Nagpapasama nga sa akin. Nagpapaschedule, ganyan. And sabi rin ng OB ko, wag muna kasi nga bata pa rin daw kami. So, pahingahin lang. Kasi nga, di ba sabi ko nga sa inyo, nung last akong na-CS, nakita nung doktor na okay pa nga daw, all goods pa, maganda pa rin. Tapos kahit anong ultrasound ko, I love you. Sinasabi ng doktor na parang okay daw yung mattress ko, yung ovary ko, all goods daw lahat. Feeling ko nga talaga, kaya lang din nagkaganito na parang dinugo ako. Kasi nga, gawa ng feeling ko dahil nung first month bago mabuo si baby, di ba 1 month buo na yon. Gym ako ng gym nun. Which is yun kasi yung hindi ko ginawa kay Natalia, Nathaniel. Hindi ko naman kasi alam na nabuntis ako nun. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito kasi yung hindi planado. So, hindi ako nakapag-ingat like nung ginawa ko before. So, ito kasi medyo talagang stress ako sa Pamos Food Up, di ba? Asikaso nga tayo sa opening yun. Tapos, ayun. Yun yung time na ang itim ko nga sobrang kasi nga sobrang napusaw-pusaw na ulit tayo kasi nga sobrang init talaga doon. Kumbaga stress overload kasi hindi ako sanay na naiinitan ng sobra. And yun yung time na panay ako gym, nagkaroon pa tayo ng instructor. So hindi ko alam na buntis ako noon. Feeling ko yun yung kaya ako dinugo. So ayun, wala naman tayong magagawa. Kaya ako naman tanggap ko na kaso nga lang ayoko lang uminom muna or biglang gano'n hindi ulit ng ultrasound kasi paano pala kung buhay pala biglang nabuhay, 'di ba? Di parang konsensya ko pa, 'di ba? Kaya hindi ko maintindihan yung mga nagsasabi ng haka-haka na gusto ko daw ipaganon. No, it's not. It's not for baby. So, yung mga nagsasabi haka-haka mga prediction na gusto ko daw ipaganon or nagpaganon daw ako ng baby. So, bakit ko gagawin 'yon? Buhay to. At hindi naman sasabihin, hindi naman ako gipit, hindi naman ako 18 years old o 15 anyos para gawin yun. So ako nga sa totoo lang, gusto ko maraming baby. Kung tutuusin, alam nyo ba, dati nung dalaga pa ako, iba pa yung jowa ko, nakita ko ng bata na buhat-buhat ng parang homeless na babae na naglalakad. Alam mo ba, guys, nilapitan ko, tinanong ko talaga kung pinapaampun niya ba yung bata. Ganun ako kaano sa bata. Ganun ako kagusto na maraming baby, maraming ganun. Ayan, although hindi ko man kaya talagang kargahin araw-araw tong mga anak ko dahil super busy rin ako. Sobrang sarap sa mata tingnan talaga na, yung anak ko lumalaki na, magandang buhay, nakikita ko masaya, tawa ng tawa, laro ng laro. Yun, sobrang sarap tingnan. So, ganun ako. Kaya hindi ko maintindihan yung mga tao na ang bilis na mag-judge. Hindi nyo naman alam kung ano yung pagkataong meron ako. Kahit nga hindi ko kadugo Talagang may concern ako pagdating sa mga bata. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit sasabihin nyo na sarili kong anak ay kaya kong ganun. So, syempre, bilang isang ina na nasa tiyan ko pa yung baby ko, nag-iisip talaga ako ng miracle. Like, may nakakausap din naman ako na sinabi nga di paparas PA na siya, pero buti nagpa second opinion daw siya. Yung pala daw, biglang may heartbeat, sabi wala, ganun. So, ako naman, medyo konting chance kasi nga 6 weeks ako last 2 to 3 weeks. 6 weeks pa rin ako nitong last ultrasound. So, parang hindi talaga siya na-develop. Simula dinugo ako. Pero, syempre, iniisip ko pa rin na baka magka-miracle. Wala namang masama. Ilang araw na lang naman. And kapag wala talaga, may papainom na ata sa akin or something sa And pag hindi daw siya nakuha ng ganun, kailangan i-RAS PA. So, medyo nakakaba kasi parang feeling ko sa hospital ko confined na. Medyo nakakatakot lang. So, ayun. Ayan, bahala na si Lord.